Vita Morning mga partners. So, kamusta? Kamusta ang iyong pagbabita ngayong araw na to? So, gusto kong i-share sa'yo yung mga ilang tips paano magiging successful yung pagpaprospecting mo and also yung paglalatag mo ng produkto at saka negosyo doon sa iyong prospect, no? So, alam natin na kailangan talaga natin itong gawin, hindi lamang po para kumita, maabot ang mga pangarap, kundi makatulong sa iba na ma-achieve rin nila yung mga goals nila, whether ito yung sa kalusugan, sa financial, sa education, at iba pa. No? Kung pwede itong life goals, health goals, educational goals, no? Whatever yung mga goals ng kausap. So, kailangan, very important, alam mo yung pinaka-goal nila. Kasi bawat tao, bawat prospects natin, anumang edad yan, anuman pati ang gender, may kanya-kanya silang, bukod sa profile, may kanya-kanya silang goal sa buhay. Sabihin natin, mismong gustong iabutin, no? Iba-iba po. So, now, kailangan malaman po talaga natin. So, para didepende doon yung paano mo siya ipepresent, no? Nang mas hindi lang siya mabilis, kundi simple, kumpleto sa thoughts, no? Na kailangan na ma-impart mo sa kanya, no? Yung thoughts na yon, kumpleto, kailangan po na merong information na makakapagbukas ng isip sa kanya at makakakot ng attention niya, makakatch ng attention niya na para sa kanya to, na ito yung sagot dun sa kanyang problema, na ito yung way para ma-achieve niya, o isa sa mga best way para ma-achieve niya yung goals niya. Okay? So, kailangan maramdaman din nung prospect mo na hindi mo siya binebentahan, kundi tinutulungan mo siya, binibigyan mo siya ng ideas, no? Kung paano pwedeng masolusyonan yung problema niya, no? Or maabot yung kanyang mga goals. Ang maganda doon is isa ka sa makakatulong sa kanya. At syempre kasama ako at ang team natin. So ngayon, yun na po yung kailangan ninyo. Alamin nyo yung pinaka-goals nila. So, bigyan ko lang kayo ng example. Normally, ito sa mga OFW, okay, sa lahat po ng mga OFW, gusto po nila magkaroon po ng, sabihin po natin, savings, no? Enough savings para makapag early retirement sila o makapag for good sila dito sa Pilipinas. Kasi syempre, hindi po madaling malayo sa pamilya. Okay? Yun po, makapag-save ng money para makapag-early retire at makapag-for good sa Pilipinas. So, bakit ba makapag-for good, makapag-early retirement? Kasi, malaki po may tutulong po nitong First Vita Plus. So, kung mag-resign man sila sa work nila sa abroad, meron na silang i-continue na business dito sa First Vita Plus. So, hindi ibig sabihin, kailangan mag-retire na agad. Hindi. Gawin mo na ang First Vita Plus para pag na-achieve na yung ipon o yung kita na sa tingin niya, enough na yon para sa kanyang retirement at enough na yon para masustain yung kanyang buhay with his or her loved ones, yun na po yun, no? Pwede na siyang mag-for good dito sa Pilipinas. Okay. So, I hope, so, sa mga iba naman, halimbawa, estudyante, okay? Gusto niyang masuportahan yung kanyang pag-aaral. Ang maganda, dumanin ako sa pagiging estudyante. Ang maganda dito, no, walang ganung pressure, walang ganung masyadong pressure kasi dahil kasi wala kang boss. So, ibig sabihin, pwede mo itong gawin during your weekends, during your free time, no? Pwedeng after ng klase. Okay? Yun yung kagandahan. Pwedeng gawin online or physical. Kaya, very convenient. Sa mga nanay naman, magulang o mga employees, yung savings, no? Savings, pangdagdag ng pambayad ng mga bills, no? At saka, yun nga, emergency fund. Especially yung pagkakaroon din ng bahay kasi karamihan naman sa atin walang sariling bahay. No? Wala nang ipon, wala parang sariling bahay. So, see you next time sa aking